Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me DS, and since walang ganong tao ngayon, so tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng decals sticker or yung mga cutout na sticker. So first, kailangan natin ng software na pwede natin i-connect sa ating cutter plotter. Katulad ng Silhouette o kaya yung Corel Draw. So Corel Draw yung aming gamit. Sa Corel Draw po, ituturuan ko muna kayo ng basic kung paano tayo makakapag-print ng ating labels o kaya ng ating decals na images. So kailangan unang-una is alam mo muna yung sukat ng paglalagyan mo kung gaano kalaki. So for example, ito pong label natin is 1.5 by 0.75 inches. So dito natin ilalagay or dito tayo magta-type ng ating label. So for example, magta-type tayo ng salt. So sa itaas makikita nyo yung mga fonts niya na pwede nating pagpilian. So for example is itong font na to ang pinili ko. And then lalakihan natin siya. Ihigit na natin siya sa sukat, dun sa sukat na ginawa natin. So after nun, i-click po natin yung text natin, and then dito sa document palette is i-click po natin tong X na to. Ibig sabihin, tatanggalin natin yung kanyang kulay or color palette. Dito sa text properties, i-click natin yung hairline. So ibig sabihin yan yung outline ng ating text. Kung makikita nyo, dikit-dikit yung ating text. So pag printing ka ng ganyan, hindi natin siya kinonbine is makakat din yan, kasama din yan sa makakat sa ating sticker. So kailangan para magdikit-dikit sila, right click, convert to curve, break curve apart. Ayan, ibig sabihin paghihiwa-hiwalayin natin silang lahat. Ngayon, i-click mo ang bawat letters, click mo and shift, and click mo lahat ng letters, and then dito sa itaas is combine natin sila. Yan. So para pag kinat sila is dikit-dikit sila, and then group object. Image naman, pwede tayo makapag-search sa Google ng mga madadaling i-trace pag ang hahanapin natin is yung mga vector na o kaya mga silhouette images. So, pag nag-search tayo ng ganun, usually makikita natin na mga one color, mga naka-silhouette, ayan. So, mga vector na siya. For example, ito, so, save natin siya. And then, drag natin sa Corel Draw. Ayan. So, kung makikita nyo, meron siyang background. Meron siyang background na white. Hindi siya PNG file. So, JPEG siya. So, dito sa taas, trace bitmap, outline trace, and line art. So, kukunin natin yung outline nitong image. Ayan, parang shortcut siya na itinetrace siya. So, hindi pa siya mano-mano. And then, click yung image. Tatanggalin natin yung image na na-trace na. Ayan, ihiwalay natin siya sa original image. Ngayon, yung original image, delete na natin siya. So, dahil image siya, pag tinanggal natin yung kanyang kulay. So, dito tayo sa itaas. Then, hindi siya text. So, lalagyan natin siya ng hairline. Ayan. So, makikita nyo, meron siyang mga ganyan. Ibig sabihin, yung kanyang line is hindi siya smooth. So, meron pa siyang mga kulot-kulot or mga bako-bako. Gawin natin is right-click, ungroup object para magkahiwa-hiwalay yung object. Right-click ulit and break curve apart. Ayan. And then, click natin yung shift tool. So, dito kasi is ma-edit natin yung mga curve. Tatanggalin natin yung mga lines na nakapatong lang sa pinaka-image natin. Dito natin siya mamano-manuhin linisin.
pag malinis na yung image natin, kahit paano, so, ayan, mababasa na siya ng cutter flatter kasi outline na siya. So, kung gusto niyo naman ng iba-ibang kulay, for example, ito, ang kulay dito, it's red. So, sa color palette dito sa gilid, lagyan natin siya ng red. So, ito naman dilaw. So, para malalaman nyo na kung pag ipiprint siya ng hiwa-hiwalay kung anong kulay siya. Ang magiging salang kasi ng sticker sa vinyl is isa-isa. For example, red muna. So, itong red na to, image na to, ang kukunin muna natin para i-print natin sa sticker na red. And then, tatanggalin natin ulit yung kulay. Then, print. Then, after that, pag print mo na yon, print natin ulit yung yellow naman. And then, yung blue. Ayan, so ito muna po yung ating basic tutorial sa Corel Draw kung paano tayo makakapag-outline ng ating images o kung paano tayo makakapag-design and makakapagawa ng labels para makapag-print tayo ng vinyl sticker. So, nasa sa inyo kung ano po yung gusto nyong design na gagawin. So, ako ang ginawa ko ay ang aking name and dinagyan ko lang siya ng image na dragon. So, pag naayos na natin yung image na ipiprint natin, ayan, ready to print na siya. So, hindi natin siya i-mirror image. Pag sticker, is hindi natin siya i-mirror image. Unlike sa vinyl na naka-mirror image pag ipiprint. So, para natin siya ma-print at makagawa tayo ng decals, syempre kailangan muna natin ng cutter flatter. Diyan natin isasalang ang ating vinyl sticker. So, yung vinyl sticker na yan, ang madalas na ginagamit sa mga pan-decals dahil waterproof din siya and hindi siya agad-agad talaga natatanggal once na dinikit mo. So, sinalang na po natin yung ating sticker vinyl sa ating cutter flatter. And ngayon yung magiging settings natin sa ating cutter flatter ay depende sa inyong blade. So, kung gaano katalim yung blade nyo. Minsan kasi, pag matagal na yung blade, so pumupurol siya, kaya yung ating press o yung PRS dun sa ating settings ay tumataas. Pero pag bago yung blade nyo and matalim siya, usually nasa 12 ang PRS niya. And then yung speed naman is depende sa inyo kung 100 or 200 or 300. So makikita nyo naman yung pagkakaiba ng speed nun. Ma-cut yung ating sticker vinyl sa ating cutter flatter. So, gugupitin natin yung part na merong cut. And then, dun sa part na yon, tatanggalin natin yung hindi kailangan dun sa ating image. So, matitira lang dyan is yung pinaka-image na ginawa natin. Para makuha natin yung ating pinaka-image, so lalagyan natin siya ng transfer tape. Yung transfer tape, dyan didikit yung ating sticker para maidikit natin yung ating sticker sa pagdidikitan natin part. Para mas press yung ating transfer tape sa sticker, so pwede din naman natin siyang isama sa laminator. So, cold laminate lang naman siya. So, para dumikit lang siya and walang bubbles. Ayan. So, ngayon ita-transfer na natin. Ayan, makikita nyo pag tinanggal yung ating transfer tape dito sa pinaka-dikitan ng sticker. Ayan. Makikita nyo yung ating cutout. Ngayon, ita-transfer na natin dun sa part na pagdidikitan natin.
Ayan, so pwede din siya sa mga labels, lalo na ngayon nauuso yung mga label ng garapon kasi waterproof nga siya, so pwede siyang i-label sa kitchens. Ayan. So, yan din yung iba namin mga ginawa. Ayan. Ayan. So, cut out stickers silang lahat. Ayan. And, matagal talaga yung buhay niya. Katulad niya mga signage na yan. So, ang tagal na yan. Ilang taon na yan. Pero, nandyan pa rin yan up to now. Sana may natutunan po kayo sa ating basic tutorial ng paggawa ng stickers or cutout stickers. So, thank you for watching, guys. And don't forget to like and to subscribe to my channel until my next upload.